Mga kapatid sa pananampalataya, maganda po ang paksa natin. Ngayon po na malapit na, ilang araw na lamang ay darating na ang buwan ng Ramadan 2026. At bilang pansalubong natin sa parating na Ramadan ay paksain natin ang katanungan, bakit ba kailangan natin maging mga al-muttaqun? Bakit ba kailangan natin ang matutunan natin ang pagiging mahintatakutin sa Allah? Yan po ang ating paksa. Alam po natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pinakadinidiinan po sa loob ng isang buong buwan na pagpapakagutom maghapon, pagpapakauhaw maghapon, pagpipigil sa mga pagnanasa maghapon. Ang pinakadahilan ay upang maipunla sa ating kamalayan ang pagiging al-muttaqun, pagiging mahintatakutin sa Allah. Ang tanong, bakit? Bakit kailangang matutunan natin paulit-ulit taon-taon ang leksyon ng pagiging al-muttaqun? Ano ba ang mga pakinabang na ating makakamit? Ano ba ang mga benepisyo na ating makakamit kapag tayo po ay mahintatakutin sa Panginoong Allah? Iyan po ang ating bibigyan ng linaw sa ating pagpaksa ng ating mahalagang topiko sa araw na ito. Bago natin bulat-latin ng detalyado ang kasagutan, ano ba ang mga pakinabang na ating matatamo sa pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah, ay daanan muna nating sumandali itong verse ng Quran na para-parating binabasa kapag po buwan ng Ramadan. Chapter 2, verse 183. Quran al-Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ito para-parati ang ating naririnig ng verse ng Quran kapag po Ramadan. Malapit-lapit na pagkahulugan, o kayo na mga nananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo na tulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging mga al-muttaqun. Chapter 2, verse 183, Quranul Karim. Al-muttaqun. Ano bang ibig sabihin ng al-muttaqun? Sa mas malawak na paliwanag ay dalawa po ang kanyang ibig sabihin ng al-muttaqun. Una, pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah. Pangalawa, pagiging mapagmahal sa Panginoong Allah. Ano bang ibig sabihin ng pagiging mahintatakutin sa Allah? At ano bang ibig sabihin ng pagiging mapagmahal sa Allah? Ang ibig sabihin po ng ikaw ay matatakutin sa Panginoong Allah ay iiwasan mo ang anuman na mga ipinagbabawal ng Allah. Gaano man ka gustong-gustong gawin ang mga gawain na makasalanan, gaano man ka ini-enjoy ang mga gawain na makasalanan, ay pipigilan mo ang sarili mo sa mga gawain na mga makasalanan. Yan ang ibig sabihin ng mahintatakutin sa Panginoong Allah. At ano naman ang ibig sabihin ng mapagmahal sa Panginoong Allah? Ang ibig sabihin ay anuman ang mga ipinag-uutos ng Allah ay gagawin mo. Kahit na ayaw mong gawin, anuman ang mga ipinag-uutos ng Allah ay susundin mo. So iyan po ang ibig sabihin ng al-muttaqun.
mahintatakutin sa Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawalan ng Allah at mapagmahal sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ngayon, bakit natin kailangan ng takwa? Pagiging almuttaqun. Alam ba ninyo na marami po sa atin ng mga Muslim kapag po dumating na ang Ramadan? Parating na po. February 18, more or less. Opo. So ilan na lang natitira? Anong araw ngayon? Lunes, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 araw na lamang po. Humigit ko lang. Pasok na ang Ramadan. 2026. Okay. Marami po sa atin na kapag po Ramadan ay napaka-almuttaqun. Kinatatakutan nila ang Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal na bagay at minamahal nila ang Allah sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ngunit pagkatapos ng Ramadan ay wala na namang pagiging almuttaqun. Ang pagiging mahintatakutin sa Allah ay wala na. Ang pagiging mapagmahal sa Allah ay wala na rin. Allahu Akbar. Dapat kapatid sa pananampalataya, kahit na matapos na ang Ramadan, ituloy-tuloy mo pa rin ang iyong sinimulan sa buwan ng Ramadan. Ituloy-tuloy mo pa rin ang iyong pagiging mahintatakutin sa Allah. Tuloy-tuloy mo pa rin ang iyong pagiging mapagmahal sa Allah hanggang sa sumapit ang isa na namang Ramadan 2027. Bakit? Kailangan mamintin natin isang buong taon, taon-taon, ang pagiging mahintatakutin sa Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah at mapagmahal sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah. Bakit kailangan mamintin natin sa loob ng isang taon? Dahil si Satanas na isinumpa, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, hindi kanya lulubayan araw at gabi, 24/7, araw-araw, gabi-gabi sa buong buhay mo ay hindi kanya lulubayan. Pupwistuhan ka niya sa harapan mo, pupwistuhan ka sa likuran mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, at wala siyang gagawin kundi udyukan ka na sundin mo ang iyong pagnanasa sa mga gawain ng makasalanan at iwasan mo ang iyong pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah. Allahu Akbar. Baligtad. Uudyukan ka niya na gawin ang mga ipinagbabawal ng Allah, uudyukan kanya na huwag mong gawin ang mga ipinag-uutos ng Allah. Allahu Akbar. Hindi kanya lulubayan, kaya kailangan natin isang buong taon, taon-taon, 24/7, lifetime, araw-araw, kailangan natin na isabuhay ang pagiging almuttaqun. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Chapter 7, verse 17, Quranul Karim. Pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa kanilang harapan. Sabi ni Satanas na isinumpa. Ulitin. Pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran at sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa at hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Kausap niya ang Allah. Sinabi na sa Panginoong Allah na mga tao, mga walang utang na loob, pupuntahan ko sila sa kanilang harapan, kalikuran, kanan, kaliwa, uudyukan na sundin ang pagnanasa sa mga ipinagbabawal, iwasan ang pagsunod sa mga ipinag-utos. Ganyan po kamapanganib ang pagsusumikap ni Satanas na iligaw ang sangkatauhan. Kaya kailangan natin ang pagsusumikap na matutunan natin ng tutuhanan ang leksyon ng almuttaqun. Alam ninyo, kapag Ramadan, marami sa atin na nakukontrola ang sarili.
sa mga gawain na haram. Dapat pagkatapos ng Ramadan ay ituloy-tuloy mo pa rin ang pagkontrol sa iyong sarili sa mga gawain na haram. Marami po sa atin na kapag Ramadan ay napapalaya nila ang kanilang mga bulsa mula sa hanap buhay na haram. Dapat pagkatapos ng Ramadan ay ituloy-tuloy na palayain ang mga bulsa sa mga hanap buhay na haram. Marami po sa atin na kapag buwan ng Ramadan ay nakokontrol nila ang kanilang mga sarili sa mga bawal na relasyon. Heto, darating na naman ang February 14. Marami na namang magmumutel. Marami na namang madidevelop na mga illicit affairs. Marami na naman ang produksyon ng mga bastardo. Puno na naman ang mga motel at mga hotel na mga premarital sex. Paspasan na naman ang udyok ng mga kampo ni Satanas. Allahu Akbar, subhanallah. Dapat, pagbuwan ng Ramadan, makontrol ng kamusliman ang kanilang mga sarili sa anumang bawal na relasyon at pagkatapos ng Ramadan, ituloy-tuloy ang pagkontrol sa sarili sa mga bawal na relasyon. Ganon din, ituloy-tuloy ang sarili sa pagpipigil sa dila sa mga paninira sa puri ng kapwa. Ituloy-tuloy ang pagpigil sa mata sa panunood sa mga haram na panuurin. Ituloy-tuloy ang pagpigil sa tainga sa pakikinig sa mga haram na kantahan, musika at singing. Ito po ang ibig sabihin ng natutunan natin na isabuhay ang pagiging alamut takwon. Alam ba ninyo na pagpasok ng Ramadan, more or less, February 18, depende sa sighting of the moon, inshallah. Pagpasok ng Ramadan, alam ba ninyo na isasara ang mga tarangkahan ng impyerno at bubuksan ang mga tarangkahan ng paraiso at kakadinahan ang mga demonyo. Alam ba ninyo yan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng mga langit ay nakabukas at ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakakadena. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Ang tanong, kung ang mga demonyo ay nakakadena, bakit marami pa rin ang mga tao na gumagawa ng kademunyuhan kahit Ramadan na Ramadan? Sagot, si Muslim nag-aayuno, nagpapakagutom, nagpapakauhaw, nagtitiis sa gutom at uhaw, pero wala namang takwa. Wala namang takot sa Panginoong Allah. Allahu Akbar. Kung hindi rin natin isa sa buhay ang takwa, pagiging mahintatakotin sa Allah, at mag-aayuno tayo, ngunit hindi tayo titigil sa paggawa ng makasalanan, paggawa ng mga gawaing haram, abay walang kwenta ang pag-aayuno mo. Hindi kailangan ng Allah ang pagpapakagutom mo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sino man ang hindi humihinto sa mga mahahalay na salita at gawa habang nag-aayuno, hindi kailangan ng Allah ang kanyang paghinto sa pagkain at inumin. Okay. Balikan natin ang pinakapaksa natin. Matapos natin sa inyo may paliwanag ang mahalagang punto.
tungkol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, balikan natin yung pinakapaksa natin. Bakit ba kailangan natin matutunan at isabuhay ang pagiging al-muttaqun? Ulitin natin yung anong ibig sabihin al-muttaqun. Mahintatakutin sa Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah, mapagmahal sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah. Yan ang al-muttaqun. Okay. Ano ba ang mapapala natin? Kapag ikaw, kapatid, ay namumuhay na nasa sa iyo ang pagiging al-muttaqun, ano bang mapapala mo? Number 1. Numero 1 na mapapala mo, kapatid, ay magiging komportable dalhin ang buhay mo. Alam natin na lahat tayo, walang sino man sa atin na walang dinadalang problema sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang suliranin sa buhay. Lahat tayo may mga tinik sa dibdib, mga pasanin sa buhay, mga problema, malalaking maliliit na mga problema. Sino ba naman sa atin, bilang tao, bilang normal na tao, sino ba naman ang mabubuhay na walang problema? Lahat tayo meron. Lahat tayo may pabigat sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pagiging al-muttaqun, isinasabuhay mo ang pagiging al-muttaqun, gagawin ng Allah, bagamat punong-puno ka ng problema, gagawin ng Allah na magaan dalhin, komportable dalhin ang buhay mo, kapatid. Katibayan, chapter 65 verse 4, Quranul Karim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawin niya na magaan para sa kanya ang kanyang gawain. Gagawin ng Allah na magaan sa iyo ang mga pasanin mo sa buhay. Alam natin, lahat tayo puno ng mga pasakit, hapdi, pagsubok. Ang buhay punong-puno ng disappointments. Puno ng mga frustrations. Frustrated ka sa anak mo, frustrated ka sa asawa mo, frustrated ka sa pamilya mo, etc. Ang buhay puno ng sufferings. Ngunit kapag mayroon kang takwa, ang buhay ay magaan dalhin. Yan ang number 1 na dahilan kung bakit kailangan natin ng takwa. Walang sino man sa atin ang walang pabigat, pasanin, daladalang problema sa buhay. Lahat ay meron. Muslim ka o hindi Muslim, mananampalataya, hindi mananampalataya, lahat mayroong mga suliranin na kaharap araw-araw. Problema sa kahirapan ng buhay. Problema sa pambayad sa bahay, pambayad sa ospital, pambayad sa paaralan, etc. Ang dami. Pinoproblema. Ngunit, kapag ikaw ay mahintatakutin sa Allah, hindi ka kakapit sa haram, hindi ka kakapit sa mga ipinagbabawal ng Allah, mananatili ka na matuwid ang landas, hahanapin mo ang mga solusyon sa problema mo ng legit na mga solusyon, hindi ka kakapit sa mga illegal na solusyon, pananatilihin mong matatag ang sarili mo sa pagiging mahintatakutin sa Allah, siya ang hahanap ng solusyon, bro, sa problema mo. Ang Allah ang hahanap ng solusyon sa problema mo. Chapter 65, verses 2 at saka 3, Quranul Karim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawan nito ng paraan para makaalpas sa kanyang pasanin at pagkakaluban nito mula sa kung saan ay hindi nito inaasahan. Takot sa Allah, hindi takot sa kahirapan. Gagawin ng Allah na komportable dalhin ang buhay mo, kapatid. Numero 2 na dahilan bakit kailangan natin matutunan
ang pagiging al-muttaqun. Na itong darating na Ramadan, ito ang pinakapunto ng ating pag-aayuno, maipunla sa ating kamalayan at maisabuhay natin ang pagiging al-muttaqun. Number 2, na pangalawang pakinabang, pangalawang dahilan. Kapag po namumuhay ka na nandoon ang pagiging al-muttaqun, ang buhay mo sa mundong ito ay tagumpay, lalo na ang buhay mo sa kabilang buhay, tagumpay. Aha. Titingnan ng mga tao, wala kang pera, mahirap ka, mukha kang hampas lupa, pero dahilan sa iyong pagiging al-muttaqun, hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mo na ginhawa. Kahit na wala kang pera, buhay mo magginhawa, matagumpay ka sa mundong ito. Allahu Akbar, higit sa lahat, ligtas ka sa apoy sa kabilang buhay. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Chapter 24, verse 52, Quran al-Karim. At sino man ang sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo at kinatatakutan ng Allah at mahintatakutin sa kanya, sila ang yaong mga magtatamu ng tagumpay. Ang susi sa tagumpay ay nasa tuloy-tuloy na pagsasabuhay ng takwa. Sundin mo ano ang ipinag-utos ng Allah. Iwasan mo ano ang mga ipinagbabawal ng Allah. Faulaika humul faizun. Sila ang yaong mga magtatamu ng tagumpay. Ano bang ibig sabihin ng matagumpay? Sila ang mga yaong recipients. Sila ang mga yaong tatanggap ng lahat ng kabutihan sa mundong ito at lahat ng kabutihan sa kabilang buhay, at sila yaong ligtas sa anumang kapahamakan sa mundong ito at ligtas sa anumang kapahamakan sa kabilang buhay. Yan po ang definition ng successful ones, mga matagumpay. Nagets mo? Numero 3 na dahilan bakit kailangan magsumikap tayo nitong parating na Ramadan na matutunan natin at maisabuhay natin ang al-muttaqun. Ilang taon ka na ba, brother, sister, na dinaraanan ng Ramadan? Nakailang Ramadan ka na ba sa buhay mo? 20, 30, 50, 60 Ramadan na ba? Natutunan mo na ba maging al-muttaqun? Natutunan mo na ba ang pagiging mahintatakutin sa Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah? Natutunan mo na ba ang pagiging mapagmahal sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah? O hanggang ngayon, hindi mo pa rin siniseryoso? Anak ko, anong malay mo, brother? Anong malay mo, sister? Kung ito na pala ang last na Ramadan sa buhay mo, wala ka na palang darating na Ramadan, hindi ka na pala kasama sa Ramadan 2027, anong malay mo? Ilan ba mga kaibigan, kakilala, kamag-anak natin kasama natin sa Ramadan 2025? Na hindi natin magiging kasama sa Ramadan 2026 dahil namayapa na. At ilan sa mga kasama natin sa Ramadan 2026 ang hindi natin makakasama sa Ramadan 2027 dahil mamamayapa na. Kaya't galingan natin. Okay, numero 3 na dahilan. Bakit gagalingan natin na matutunan natin ang pagiging al-muttaqun? Number 3 na dahilan. Tatanggalan ka ng Allah ng takot at kalungkutan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, paraiso. Kasi sa kabilang buhay, dalawa lang ang destinasyon. Paraiso, impyerno. Kaligayahan at kapahamakan. So, kung ang mapupuntahan mo ay lugar na wala kang kapangapangamba, wala kang katatakutan, walang mga kriminal, walang mga masasama, walang nakakatakot, ibig sabihin, paraiso. Plus, lugar na walang kalungkutan, paraiso. Alam ninyo,
Ang Islam po ay ganap, kumpleto na paraan ng pamumuhay. Ngunit ang problema ay bigo ang Muslim na mamuhay sa mandato ng Islam. Ayaw ni Muslim isuko ang gusto ng kanyang sarili sa kalooban ng Allah. Ayaw niyang isuko ang kanyang mga pagnanasa sa gawain na haram. Sa halip na ang Muslim ay magpunyagi upang sundin ng Allah, ang Allah ang nais nilang sumunod sa kanilang gusto. Ang ikalalaya ng Muslim sa mga pagdurusa ng lokal, mga kapighatiang nasyonal, mga kaapihang internasyonal at global ay nakasalalay sa pagpapasakop ng Muslim sa Panginoong Allah. Hanggat hindi siya sumusunod, ay dusa talaga ang aabuti ni Muslim. It's very basic. Ang pagsunod sa Allah ay kalayaan sa pagdurusa ng Muslim. Chapter 2, verse 112, Quranul Karim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bagos ang katunayan nito, sino man ang isinuko o itinalima ang kanyang mukha o sarili sa Allah at siya ay gumagawa ng kabutihan, para sa kanya ay gantimpalang nagmumula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Hanggat walang pagsunod sa Panginoong Allah, ang kalayaan sa dusa ay isang suntok sa buwan or impossible dream. Kung gusto talaga nating lumaya na sa pagdurusa, isabuhay na natin ang pagsunod sa Allah. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Chapter 4, verse 66, Quranul Karim. At kung kanilang ginawa sana ang anumang iniatas sa kanila, marahil higit sanang nakabuti ito para sa kanila at nakapagpalakas sana sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ang pagsunod sa Allah, mahirap man o hindi mahirap gawin, ay ikabubuti ni Muslim. At ang pagsuway sa Allah ay tiyak na kapahamakan ni Muslim. Lahat ng mga gawain na ito ng takwa ay para sa kabutihan mo, brother, para sa kabutihan mo, sister. At heto na, darating na ang Ramadan. Ilang araw na lang, darating na ang Ramadan at muli na naman tayong magkakaroon ng pagkakataon para to renew our taqwa, para buhayin muli ang ating pagiging mahintatakutin sa Allah, nang sa gayon, kahit sa kabila ng anumang mga pasanin, kahit sa kabila ng anumang mga tinik sa dibdib na ating masasalamuha sa buhay, ay mananatili na ang buhay natin ay komportable, magaan dalhin kapag po mayroong kang pagiging al-muttaqun. Upang ang buhay natin na maging matagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay, upang ang buhay natin sa mundong ito, puhunan natin sa mundong ito ang mawalan ng katatakutan at kapighatian at kalungkutan sa kabilang buhay. Ang kailangan natin dito sa mundo, isabuhay natin ang paulit-ulit na ibinibigay sa atin ng Ramadan, ang matutunan natin ang pagiging al-muttaqun. Numero 4. Na may dudulot sa atin ng pagiging al-muttaqun. Makakamit natin ng dubli na habag ng Allah. Makakamit natin ang liwanag ng patnubay. At makakamit natin ang pagpapatawad
ng Allah sa ating mga kasalanan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi ya'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Malapit-lapit na pagkahulugan. O kayo na mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah at manampalataya kayo sa kanyang sugo. Kayo ay kanyang pagkakaluban ng dalawang bahagi ng kanyang habag. Dalawang habag. Dalawang mercy. At gagawa para sa inyo ng isang liwanag upang kayo ay tumahak. Liwanag para matuwid ang landas. So una, dalawang bahagi ng habag, mercy. Then pangalawa, liwanag ng landas, dagdag pa. At kayo ay kanyang patatawarin. Forgiveness. So una, ibibigay sa atin ang dalawang bahagi ng kanyang mercy. Pangalawa, pagkakaluban din ng liwanag ng patnubay. Pangatlo, kapatawaran. Dagdag pa ng aya, at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Basahin natin ulit yung translation. Ituloy-tuloy natin. O kayo na mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah at manampalataya kayo sa kanyang sugo. Kayo ay kanyang pagkakalooban ng dalawang bahagi ng kanyang habag at gagawa para sa inyo ng isang liwanag upang kayo ay tumaak sa tuwid na landas at kayo ay kanyang patatawarin at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Allahu Akbar. Parating na po ang Ramadan. Buwan ng pagpapatawad. Allahu Akbar. Buwan ng kapatawaran. Subhanallah. Buong isang buwan, mga kapatid. Buong isang buwan. Dapat mag-struggle tayo. Ihanda na natin ang mga sarili natin. Mag-struggle tayo. Asam-asamin natin na makamit natin ang pagpapatawad ng Allah sa lahat ng ating mga nagawa na kasalanan. Sundin natin ang mga ipinag-uutos ng Allah. Iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah upang tayo po ay maging deserving sa kanyang pagpapatawad. Let us strive our very best. Kasama ng ating iman, pananampalataya, at ng pag-aasam para sa mga gantimpala sa buwan ng pagpapatawad, buwan ng forgiveness. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sanhi ng iman at pag-aasam ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaang kasalanan ay patatawarin. Mga kapatid sa pananampalataya, let us strive our very best to increase the number of our prayers. Damihan natin ang ating mga sambayang maliban paron sa 5 times daily prayer. Dagdagan pa natin ang mga voluntary prayers. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang tumindig sa sala tuwing Ramadan, sanhi ng iman at pag-aasam ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaan na kasalanan ay patatawarin. Allahu Akbar. At itayo natin, mga kapatid, ang tahajjud. Lalong-lalo na sa last 10 days ng Ramadan, sa paghahanap ng Laylatul Qadr. Dahil, anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. At sino man ang tumindig sa sala ng Laylatul Qadr, sanhi ng iman at pag-aasam ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaang kasalanan ay patatawarin. Pinaka-authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim.
Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, let us do our very best dito po sa isa na namang gininto ang pagkakataon na darating para makamit nawa natin ang pagpapatawad ng Allah sa pamagitan ng pagsunod sa ang kanyang mga ipinag-utos at sa pamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal para patawarin ang ating mga kasalanan. Anong sabi ng hadith? Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinusunod ang lahat ng ipinag-uutos nito at maingat sa sarili tungkol sa mga ipinagbabawal na bagay, tunay na nalinisan niya ang anumang kasalanan na kanyang nagawa bago ito. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, mag-sacrifice tayo. Ihanda na natin ating mga sarili na magsakripisyo. Ihanda na natin ating mga sarili na magpakagutom, magpakauhaw. Pigilin ang ating mga pagnanasa sa maghapon, sa loob ng isang buwan. Pati tulog natin, puputulin natin. Isa lang ang dahilan kung bakit natin ito gagawin. Itong mga pahirap, mga sakripisyo na ating gagawin, isa lang ang dahilan para makamit nawa natin ang ikalulugod sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po pinakabuod na intention kung bakit tayo magpapakahirap sa darating na Ramadan. Kaya't ihanda na natin ang ating mga sarili ngayon na sa darating na Ramadan, handa na tayo magporsigi, magpunyagi, magtiis, magpuyat, magpakagutom, magpakauhaw ng alang-alang sa ikalulugod ng Panginoong Allah.